umaga po sa ating lahat. Mapagpalang ulan, maulan po at sana po ay ang pag-ulan na yan ay wala naman pong napahamak ano po. Pagamat sa panahon na ito talaga yung anibersaryo ng baha nung nakalipas na 3 taon na bumaha dito sa Ampuklaw. Salamat sa Panginoon at sa ngayon ay mapayapa naman kahit na maulan at nawa po sa ating pagsamba sa umagang ito patuloy po tayong maging maayos ang ating kalooban, maging malinis ang isip at tunay nga na ang paglilingkod sa Panginoon ay kahit ano ang nararanasan natin, patuloy pa rin tayong maglilingkod sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa, ang Diyos ang ating pinanghahawakan, ang Diyos ang ating muog. At sabi nga sa kanyang mga salita, hindi siya magbabago. Ang salita niya ay patuloy na lakas at muog natin, panghawakan natin. Sa oras na ito, tayo sumamba, tayo magpuri sa Panginoon sapagkat siya lamang ang dapat mapapurihan sa ating mga buhay. Bago tayo magpuri, tayo po muna ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kumukupkop, kumakalinga sa amin at nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Bagamat sa panahong ito ay napakahirap kumilos, maraming panganib sa kapaligiran, Panginoon, pero ikaw ang Diyos na aming inaasahan sapagkat ikaw ang aming proteksyon. Ikaw, sa iyo nagmumula ang lahat ng buhay at sa iyo rin babalik ang mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, mapagpala nawa ang iyong pangalan, maitaas, mapapurihan sa aming mga kapatiran na sa oras na ito ay mga naka-online. Pagpalain po kayo ng Panginoon at alam po natin na binibigay natin ang ating panahon, ang ating mga talento, ang ating oras para sa Kanya sapagkat siya lamang ang dapat mapapurihan sa lahat ng panahon. Sa oras na ito, pagpalain mo Panginoon, ang mga awitin, ang mga kapatid na bawat isa nasasamba sa oras na ito, sama-sama kami magpupuri sa iyo Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito at inaalis namin yung mga gawa ng dyablo, lahat ng espiritu na hindi galing sa iyo, ay pinapaalis namin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. At ang ulan na ito ay magwakas nawa, Panginoon, upang hindi marami ang masalanta, O Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain nawa ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po mag-awitan. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Magbabago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat na sinabi mo. Suliranin mo ay magagapit, kalaya ay mararanasan ko ay sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong tiringgin, ang
tiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa awit na yon na pinapatunayan mo na ikaw ang nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ang siyang aming Savior, Panginoon. Sa mamagitan ng kapangyarihan mo, kami ay ligtas, O Diyos. Salamat po. Ikaw lamang, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw Lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa Kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. ikaw lamang ang Magtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. magtatapat Sa'yo, yes Lord God, maglilingkod ako. Opo, Panginoon. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. ikaw lamang Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, Amen. kay buti Yes, Lord God, tuwing
lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Yes, Lord. O Diyos, Kay buti mo. magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, Kay buti mo. O Diyos, Kay buti mo. O Diyos, Kay buti mo. Salamat Panginoon sa oras na ito. Tunay nga patuloy na mapapurihan ang iyong pangalan, maitaas ka sa mamagitan ng mga salita mo na aming mapapakinggan sa oras na ito. Nawa ang lahat ng makikinig ay mapagpala at tunay nga na maging lakas namin sa aming pananampalataya at patuloy na ang pangalan mo ang siyang mapapurihan, maitaas Panginoon sa umagang ito. At patuloy kang manahan sa buhay namin, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yun po, isang napakagandang umaga po sa atin pong lahat. Purihin po ang Panginoon, mapagpalang umaga at mapayapang umaga sa inyo nga pong lahat. Naniniwala ako na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa kabila na ang ating panahon ay maulan na po dahil po sa papalabas sa bagyo, may kasalukuyang bagyo, letter N na yata, at meron pang nabubuo na mga low pressure na po. Kaya nagdudulot po ito ng habagat sa atin. Pero ako'y naniniwala na sa kabila ng lahat, iyan pa rin po ipagpapala ng Panginoon para po sa atin pong lahat. Na po, God bless po sa inyo po. Kaya ipanalangin po natin muna yung atin pong gawain na maging maayos yung atin pong daloy ng signal natin. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. Pray po muna tayo. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Salamat po ngayong umaga. Tunay nga po na pinagpala niyo po ang araw na ito. Salamat sa pagkakataon na meron kami kung saan sama-sama kaming manambahan, makinig ng inyong mga salita sa gawaing ito, Lord Jesus. Salamat po ng marami. Kayo po ang aming tagapagtanggol. Kayo po ang nagpapala. Kayo po ang nag-iingat sa amin. Kayo po nangunguna sa aming pong buhay at nagbibigay ng uhaw at gutom para ito po'y katagpuin aming Diyos. Pinapaubaya namin sa inyo na maging maayos yung aming pong data. Pagbigyan nga po ninyo kami, Lord God, na kung saan ito pong aming gawain ay walang maging sagabal sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at ito po ay magdulot ng pagpapala sa lahat ng aming pong mga kasama sa online nga po na ito at sa lahat pa ng pwede pong makarinig po nito aming Diyos. Ang iyabang lingkod ay mababa at tanging kayo po ang siyang maluwalhati sa amin pong mga buhay at sa amin pong gawain. Salamat po na buhay ang aming Diyos na sumasama at nagpapagaling sa iyong mga anak. Kilala niyo po ang bawat kapatiran na may mga karamdaman. Si Nanay Cirila sa inyo namin na-entra, sawakan mo ang kanyang buhay kung saan ang iyong himala ang amin pong pinagtitiwalaan sa pangalan ni Jesus, yung kanyang bukol sa kanyang baga. In the name of Jesus Christ, matunaw po ito. In the name of Jesus Christ, at tunay na payapain niyo po siya, paghimalaan, bigyan ng kalakasan, at nagdedeklara pa rin po kami ng mahabang buhay kay Nanay Cirila. Ngayon din po sa iba na mga kapatid, ano man ang kanilang kalagayan, na meron pong mga dinadanas na mga karamdaman sa kanilang mga katawan mula ulong hanggang talampakan, dampian niyo ito ng inyong pagpalang kamay at makadama sila ng himala at kagalingan in the name of Jesus Christ. At meron pong mga kinakapos sa kanilang pong mga pangailangan,
sa kanila nga pong mga pagkain, Lord God. Ikaw po mag-bless nito at magpuno ng lahat ng kanilang pangangailangan, aming Diyos. Salamat po ng marami, aming Ama. Lahat ng ito sa inyo namin pinapaubaya, inakin namin ng tagumpay, kabutihan at pagkapala na gagawin niyo po ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at pinapasalamatan. Ang lahat nga po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen! 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 Purihin po ang dakilang Diyos. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong pag-aaral at pagbasa sa salita po ng ating Panginoon. Kukuhain po natin sa Luke chapter 10, 38 to 42. Bagamat tayo po ay nasa tema na encouragement, actually, binago ko po yung aking pong gawa na message sa inyo. Yung tatlong dahilan bakit na-discourage ang tao. Una, siyempre, kasalanan. Pangalawa, yung selfishness. At pangatlo po, yung sightedness. At siyempre, yung three ways din po, paano tayo ma-encourage. Yung isipin lamang po natin, yung love ng Diyos, yung pag-ibig niya sa atin, yung God's love, yung God's plan, at yung God's promises. Yun po sana yung ikot ng aking mensahe. Pero, binago po natin dito po natin nahanguin sa Luke chapter 10 to 38 to 42 yung atin pong mensahe na nawarin po ay makapagpalakas makahikayat sa atin at tayo pong lahat ay ma-encourage. Ito po yung dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. At sa verse 39, ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria, ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Sa 41, ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan, pinili ni Maria, ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang Diyos pong siyang magpala sa mga salitang iyan na atin pong binasa. From 38 to 42, 5 verses lamang po iyan. Ang title po natin ay Peace in the Midst of Trouble. In the midst of trial, testing, difficulties, o katulad ngayon, maulan, mabagyo, storm, mabaha, at syempre may pandemya tayo at napakarami na pong mga pangalan. So, kapayapaan sa gitna ng napakaraming pangyayari. Ang tanong, are you troubled in your financial status? Are you troubled about your businesses or health? Loved ones or family relationship? O are you troubled what is happening in our world today? May pinost si Pastor Don from July 21 to 23 ay napanood ko iba't iba mga bansa ang dinaanan ng matinding mga pagbaha. May mga buhawi na nangyayari po sa mundo po natin. At like COVID na kay dami na pong mga pangalan. COVID-19, naging 2021, nagkaroon ng new variant, nagkaroon ng Delta, at napakarami pang iba't ibang pangalan. Pero nais kong sabihin sa inyo, if you are troubled today, kung tayo man ay nagugulubihanan sa pangyayari sa mundong ito, Panginoon, pwede pa rin po tayong makaranas ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito. Sapagkat nais po ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng maraming pangyayari na iyan. Dito po sa istorya na atin pong binasa sa Luke chapter 10, 38 hanggang 42 ay meron pong 4 na bagay na tayo pong makikita na mahalaga na pwede po nating matutunan kung paano natin maranasan ang kapayapaan sa gitna po ng lahat ng ito. Sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, kaguluhan, o minsan kakapusan mga kapatid, o lumindol pa kahapon, na sa kabila ng ating naranasan na lahat ng iyan, tayo po'y pwedeng magkaroon ng kapayapaan
mula po sa ating Panginoon. Atin pong tingnan yung 4 na bagay na ito to experience peace in the midst of trouble. Number 1, yan, invite the Lord in your life. Kinakailangan po natin ang yayahan, tanggapin, papasukin ang Panginoon sa atin pong mga buhay, sa atin pong mga tahanan. Because our God is the source of peace. Siya po yung creator o author ng peace. Jesus is the Prince of Peace. At sabi po ng verse 38, yan po, nung si Jesus ay nagpunta nga po doon sa tahanan o sa isang nayon, ano po ang ginawa nitong si Martha? Malugod niyang tinanggap sa tahanan nito, ito pong si Jesus. So, the first thing that we must do if you want to experience peace in the midst of your trouble, trials, testing, or difficulties, number 1, invite the Lord in your life. Kailangan nating ayayahan ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Sapagkat kung wala po ang Panginoon sa atin pong mga buhay, pwede po itong maging magulo. Pwede po tayong maging problematic. Ano po? Pero, sa sandali na tanggapin natin ang ating Panginoon, winelcome natin siya sa ating buhay, magkakaroon tayo ng karamay. Magkakaroon tayo ng kalakasan sapagkat pagkakalooban tayo ng ating Panginoon. Last topic natin, Philippians chapter 4, verse 12 to 13, remain positive in times of, pandemya rin, mga kapatid, mga difficulties. Sabi ng 13, I can do all things through Christ who strengthens us. Andiyan si Jesus na siya nga pong magbibigay ng kalakasan para po sa atin. Pero kung wala tayong Jesus sa atin pong mga buhay, ano pong pwedeng mangyari? Kung ikaw ay mayroong problema o kabigatan, dadalahin mo itong mag-isa. Pero kapag ikaw ay mayroong Jesus sa iyong buhay, mga kapatid, sabi ng Matthew 11, verse 29, bibigyan kanya ng pamatok. Na magkatutuwangan ka ng Panginoon. Magbuhat ng iyong kalagayan. Actually, ikaw nga mismo ang siyang bubuhatin ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ko nga po, si Jesus ang source ng ating kapayapaan. Kapag sinabing kapayapaan o peace, mga kapatid, peace is not, sabi diyan, peace is not the absence of trial. Peace is not the absence of trouble. Peace is not the absence of war. Peace is not the absence of problem. Peace is the presence of God. Hindi ibig sabihin, para ka magkaroon ng kapayapaan, dapat walang pagsubok, walang testing, walang labanan, o gera, o walang problema. Hindi. Ang kapayapaan, kahit nahandyaan ang mga iyan po'y matatamo natin dahil sa presensya ng ating Diyos. Dahil po kay Jesus. So, even in the midst ng lahat ng iyan, ibig sabihin po, naranasan natin ng Diyos sa kabila ng lahat ng iyan. Amen po ba? Nararanasan niyo po ba ang lahat ng iyan? Katulad po sa Mark, sa Mark chapter 4, 35 to 41, actually, hindi yan yung picture na iba lamang po. Ito po yung istorya kung saan si Jesus ay kasabay ang kanyang mga alagad at sabi niya, punta tayo sa kabilang ibayo. Pero si Jesus po ay, nasa dulo, matapos niya sabihin, pumunta na po diyan sa parting dulo, siya po ay humilig. Siya po ay kumuha ng isang unan, pumunta sa dulo at humilig. Sumandal, mga kapatid, at after po yun, siya po ay nakatulog. At habang siya po ay nakakatulog, doon naman po dumating ang isang malakas na bagyo. Nagkaroon po ng unos, nagkaroon po ng alon, at iyon po ay sumampa. Yung tubig po ay pumasok sa loob po ng bangka. At ang epekto po nun, sa mga alagad, sila po ay nag-alala. Sila po ay nataranta. Sa kanilang pagkataranta, ginising nila si Jesus na natutulog. So, ibig kong sabihin dito, mga kapatid, mayroon tayong kunin na aral, si Jesus sa kabila po ng bagyo, siya po ay nasa dulo ng bangka, nakatulog. Nakatulog, payapang-payapa. Gusto niyo po ba ng ganong
kalagayan. Bakit si Jesus, siya po ay nakatulog, siya po ay payapa sa kabila na merong bagyo, samantalang mga alagad ay natataranta kasi alam natin, si Jesus, alam niya, kasama niya ang Ama. Hindi siya pababayaan nito. At alam niyo po ba, yung pesto na pinaglagyan ni Jesus, yung pinakadulo ng bangka, iyan po pala yung area na hindi po matinag. Iyan po yung hindi po mauga. Hindi po mauga. So, isang revelation po rito, napakahalaga sa panahon po ng unos, ng buhay natin na pinagdadaanan, saan ka ba pumipwesto? Saan ka ba nakaposisyon? Ikaw ba'y nakaposisyon kay Jesus? Napakahalaga po niyan. Mga kapatid, si Jesus lamang po ang tanging lugar kung saan tayo po ay pumosisyon. Sabi ng Mateo 7:24-27, may 2 taong nagtayo ng bahay, ang isa sa buhangin, ang isa sa bato. Ang buhangin, alam natin, ano po yan, mabuhaghag, kaya pagdating ng ulan, bahat bagyo, ito po'y nagiba. Pero yung bato, nang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 4, ang tinutukoy ay si Jesus. Mga kapatid, yung taong nakapundasyon kay Jesus, ang bahay ay tinutukoy ng ating buhay. Yung buhangin at bato ay tinutukoy kung saan tayo nakapundasyon, kung saan tayo nakatayo. Dahil ang bahay na iyon ay nakatayo sa bato, datnan man siya ng ulan, baha at bagyo, ang ulan, baha at bagyo ay tumutukoy sa problema, tumutukoy sa suliranin, tumutukoy sa anumang difficulties o anumang trouble, mga kapatid. Kapag dumating iyan, matutulad pa rin tayo sa isang bahay na hindi mayanig. Kasi siya po ay nasa bato. So, yan po yung ating tinutukoy. Mga kapatid, sa panahong ganito, tayo po ay saan pumipwesto? Saan ka ba nakapundasyon? Kailangan nahandun tayo kay Jesus. At si Jesus, mga kapatid, meron siyang unan na kayakap na sinandalan. Ano po? So, tumutukoy din po iyon. Salamat. Na po, sino ba yung pwede natin sandalan? Walang iba, kundi po itong ating Panginoong Diyos. Salamat sa panahon ng unos, nandyan si Jesus para po ating pwedeng sandalan. Iyon po yung nakaligtaan ng mga alagad. Kaya nga, siyempre medyo nagulantang si Jesus, tulog no? Ginising siya. Ano sagot ni Jesus? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Kasama ninyo ko, bakit kayo nag-aalala? Kaya sabi niya sa hangin, sabi niya sa alon, tumahimik kayo, tumigil kayo. At agad po iyong huminto at tumahimik. At lalo silang namangha. Ano po? Lalo silang namangha sapagkat sino ito na kanilang kasama na ultimong alon, ultimong hangin, ultimong bagyo ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, kaya pag kasama mo si Jesus sa kabila na para bang nasa alanganin yung ating mga buhay, huwag tayong tumulad sa mga alagad sa puntong ito na halos tarantang-taranta. Hindi nila alam, kasama nila si Jesus. Kaya na-review nga sila Napakaliit naman ang inyong pananampalataya, ang tagal na ninyo akong kasama. Yan po mga sinasabi ko mga kapatid ay mismong sinabi ng mga salita na yan. Na po, sa iba't ibang salin ng Mark chapter 4, 35 to 41. Sa madalit sabi mga kapatid, ang mga alagad ay natakot. Ano po? At na-rebuke sila sapagkat sabi sa kanila ni Jesus, hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya. So balik tayo, ang ibig lang natin sabihin, kung talagang tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay mga kapatid, huwag kang matakot kung anuman meron kaganapan sa mundong ito. No, katulad nga po ng COVID, Delta na ito, na mabilis po raw makahawa, o yung dating variant, ay yung isang tao pwedeng makahawa ng 2, itong isang variant ay pwedeng makahawa ng 4 hanggang 8, o siguro higit pa. Ano po? Pero, kapag kasama mo si Jesus, mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong magumilihanan, huwag tayong mag-alala, sapagkat ang presensya ng Diyos ang tanging magbibigay sa atin ng kapayapaan. Without Christ, there is no peace. Kaya ano, dapat natin gawin? Invite natin palagi ang Panginoon everyday sa ating buhay, tuwing paggising pa lang natin sa umaga, o kung tanghali ka nang gumising dahil napuyat ka ng gabi, ka-gaming mo, ka-Netflix mo mga kapatid, na po, paggising mo, anyayahan pa rin natin si Jesus na manguna
sa atin pong mga buhay. Again, sabi ng verse 38, pagdating ni Jesus, agad pinapasok ni Marta sa kanyang tahanan, ito pong ating Panginoon. At si Jesus nga po ay pumasok sa tahanan ni Marta, ni Maria, sama pa rin po natin si Lazaro. Kaya kung ang ating mga tahanan ay puno po ng kaguluhan, mga kapatid, invite the Lord in your house. Na po, anyayahan natin si Jesus sa atin pong mga tahanan o sa atin pong mga buhay. Because without Jesus, there is no peace in the house. So, matapos nating anyayahan ang Panginoong Yesus, ang pangalawang bagay na dapat po nating gawin to experience peace in the midst of trouble or pandemya na ito o anumang nangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Pangalawa po na dapat nating gawin, give a special time to hear the Word of God. Napakahalaga pong tayo maglaan o magbigay ng ating special na panahon o oras upang pakinggan ang salita ng ating Diyos. Maaring tayo ngayon ay tumanggap na sa ating Panginoon. Maaring iba sa atin ay 30 taon ng Krisyano. Like ako po ay 34 years ng Christian. Na po, misis ko 36 ng taong Krisyano. Iba sa inyo marahil may 40 pa, may 50 pa, may 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 o kaya month pa lamang. Pero alam po ninyo, mga kapatid, ang tanggapin po si Jesus is not enough. Na po, we need to give a special time to hear, meditate, memorize the Word of God. Ano po, tama po yun. Ligtas tayo, tinanggap natin si Jesus, pero hindi yun sapat na kailangan. Kailangan ipagpatuloy natin na tayo po'y maglaan ng oras para pakinggan, pag-aralan, basahin, bulayin, memoryahin ang salita ng Diyos. Si Marta, tinanggap niya sa kanyang tahanan si Jesus, pero hindi siya naglaan ng special time niya to hear the Word of God. Mas inuna po ni Marta ang napakaraming mga bagay. Ano po, ang ginawa ni Marta, nung nahando na si Jesus, siya po'y nagpunta ng kusina para po siya magluto. Nag-prepare po siya ng kanilang makakain. Samantalang ito pong kanyang kapatid na si Maria, agad-agad po raw umupo sa paanan ni Jesus. Sabi po ng verse 39, ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan, na upo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuro. So, we must give time to hear the Word of God. Lalo na po ngayon, na ang atin pong panahon, sabi ko nga sa inyo, ay napakaraming balita sa buong mundo na magdudulot talaga sa atin ng pag-aalala. Kabi-kabila ang nai-infect, ang daming namamatay, mga kapatid, na po. At kahit po dito sa Pilipinas, nahandyan po yung bangayan ng mga kakandidato sa politika at iba't iba pang mga pangyayari at iba't ibang mga kakaguluhan sa mundo. Kapag nagbasa ka o nagbukas ka ng FB, nanood ka ng YouTube, mga kapatid, at lahat ng iyong mga nakita diyan na mga, sabihin natin, mga bad news o minsan mga fake news, at kung lahat ng iyan ay yung inabsorb, mga kapatid, alam mo, ang epekto po niyan sa iyo, natural. Ikaw po ay magwo-worry. Ikaw ay matatakot, ikaw ay maaalala, o ikaw ay pwedeng mataranta. Pero, kung gusto po natin magkaroon talaga ng tinatawag na kapayapaan, katatagan at kalakasan ng loob, mga kapatid, we must give, or you must give, special time to hear the Word of God. Sa panahong ito, mas ating damihan, mga kapatid, ang pakikinig, pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ngayon ay araw ng linggo. Kaya na umaga, nag-dawn watch kami. Ako rin po ay nagturo. Tinuro ko rin po ito sa kanila. Turo ko ngayon na po. At mamaya, pwede pa rin na makapakinig sa iba't ibang mga magagaling na mga kilalang mga manggagawa ng Panginoon, ang mga pastor ng Panginoon, mga kapatid, na po,
na may dalang mensahe ng ating Panginoon na siya makakapakinig sa atin. Pero kung sa halip na iyon ang iyong pinapakinggan sa ngayon, ikaw ay nahandyan sa iyong laptop o ikaw ay nahandyan sa iyong cellphone, nasa isang sulok, patuloy ka pa rin nag-gaming, di ba? Patuloy ka pa rin nagti-TikTok o patuloy ka pa rin na kung anong ginagawa mo na hindi makakatulong sa iyong espiritual na pananampalataya, linggo-linggo, iyan ang iyong pinagbababaran sa palagay mo. O kaya yung mga fake news ang iyong pinapakinggan, o yung kahit yung mga totoong mga pangyayari, mga kapatid, palagay mo, ano po ang magiging epekto niyan sa iyo? Sabi natin nakaraan, kung ano laman ang ating isip, yun po ang ating gagawin. Ano po? Yun po yung ating gagawin. Kaya yung mga tao, kapag ganyan po ang binibigyan ng atensyon o focus, mga kapatid, kapag may tumamang anumang problema sa kanyang buhay, siya po ay labis na nag-aalala. Bakit po? Sapagkat wala siyang mga pangako ng salita ng Diyos na pwede niyang mapanghawakan sa tuwing siya po ay merong problemang kinakaharap. Ano po? Kaya ganun po yung kahalaga. Kaya sa mga panahon pong ito na medyo mahirap ang atin pong kalagayan, mga kapatid, dahil may pandemya, mas marami dapat salita ng Diyos ang atin pong napapakinggan. Na po, napapakinggan. Libre-libre lamang po. Ang dami pong mga mangangaral na kagagaling. Na po, nakalatag lang, napakadami. Download po ninyo, pakinggan po ninyo, mga kapatid, ang salita po ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo ang nangyari kay Marta dahil siya po ay, sabi nga, naging abala sa maraming bagay. Tinanggap nga niya ang Panginoon, pero mas naging abala siya sa kusina, naging abala siya sa mga worldly thing or tinatawag na mga less important, mga kapatid. So, sabihin din naman natin, importante rin naman ang kanyang ginagawa. Hindi naman po masamang maghanda ng pagkain o mag-prepare ng pagkain kung meron kang bisita. Pero alam niyo po, mga kapatid, may oras po kung kailan mo dapat yan gagawin. May oras po ang pagluluto, may oras po ang paglalaba, may oras po ang pagsha-shopping. Kung ngayon po ay panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, dahil ito po yung online. Hindi lang ng ating simbahan, kundi online po ito ng lahat ng totoong mga simbahan na po, na mga ipinapangaral si Jesus, mga kapatid. Ang dapat po nating gawain, tayo po ay maglaan ng oras sa Kanya. Kumusta na po ba kayo? Kalimutan po natin muna, iwan nyo muna yung nga pong mga ginagawa, at tayo po ay makinig sa mensaheng ito na ipinapangaral sa atin ng atin pong iglesia. Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. Ano po? Again, ano po ang akin lang pong gustong sabihin, mga kapatid? Dapat po tayong maglaan ng oras para sa salita po ng Diyos na atin pong mapakinggan. Sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po magpapalakas sa atin sa mga panahon ng pagsubok at mga problema. Huwag niyo po itong hayaan mamiss. Sapagkat alam niyo po ba, minsan, one word can change your life. Minsan pagka meron tayo pong problema na kinakaharap, mga kapatid, at nagbasa ka kaya, nakapakinig ka kaya ng aral, at pagka yung aral na iyon o merong isang salita doon na agad-agad nagrema sa puso mo, mga kapatid, bigla parang ano yun parang biglang tumintig ang iyong puso na, wow, yun ang kailangan ko. Bigla kang nakatamo ng sigla. Bigla kang nakatamo ng lakas sa iyong sarili. Kaya, one word can change your life. Kaya wag mo i-miss. Wag mo hayaan lumampas yung mga katotohanan ng salita na kailangan mo. Lalo na sa panahong meron kang nararanasan, mga pagsubok ng iyong buhay. One word can change your life. Sabi ng Biblia, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every words that come from the mouth of God. Ano po? Yun ang nakalagay sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Yan. Man shall not live by bread alone, but every words that come from the mouth of God. We need the word that comes from the mouth of God. Ito po yung salita na nagmumula sa kanyang bibig na siyang magbibigay ng lakas para po sa atin. Na po, minsan ang salita ng Diyos hindi lang nagbibigay ng lakas, nagbibigay din ito ng kagalingan, healing sa ating karamdaman, healing sa atin pong mga damdamin at mga kalooban, kapayapaan,
Handyan din yung kasiglahan, na handyan din po yung tinatawag na courage. Binibigyan tayo ng tapang, refreshing, encouragement, mga kapatid. Sabi ng Romans 15 verse 4, anumang nasa kasulatan, noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, mga kapatid, noon pa, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Binabasa, pinapakinggan, mga kapatid, na po, yan po ay makakatulong sa atin ng malaki para lumakas ang ating loob at magkaroon tayo ng pag-asa nang hindi tayo matakot. Kaya, kung hindi natin paglalaanan para pakinggan ang salita ng Diyos, katulad ni Marta, halimbawa, lumipas ang isang araw, lumipas ang isang linggo, lumipas ang isang buwan, mga kapatid, na hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos at puro negative news yung atin pong napapakinggan sa palagay mo. Natural, ikaw ay labis-labis na mag-aalala, mababalisa, matatakot, lalo na kapag dumating ang isang sitwasyon o pagsubok sa atin pong mga buhay. Nung si Marta po ay gumagawang mag-isa, sabi kanina sa binasa natin, kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, mga kapatid. Siya po'y nahirapan, siya po'y napagod, siya po'y nanghina. Sabi po sa ibang salin, Marta became exhausted. Nang tumama sa kanya yung labis na pagod, panghihina, mga kapatid, ano nangyari kay Marta? Siya po ay nagreklamo. Kapag ang isang tao o Kristiyano na unti-unting nalalayo ang kanyang focus sa Panginoon at nagkukulang siya ng paglalaan ng oras para pakinggan ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang effect niya sa iyong buhay, pwedeng matulad tayo kay Marta. Magiging reklamador tayo, o minsan magugulat ka sa sarili mo na yung dati na hindi mo ginagawa, na negatibo ka magsalita, o kaya minsan ikaw ay manisi ng ibang tao, minsan magulat ka, bakit sinasabi mo na yun? Bakit ginagawa mo na yon? Anong dahilan? Baka nagkukulang tayo ng pakikinig, pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita po ng Diyos. Hanggang ang epekto niyan, ikaw ay nagiging negatibo na. Yun nga, at kapag may problema na sa buhay, mga kapatid, katulad ni Maria o ni Marta, mga kapatid, ang manisi ng iba. Ang pwede pong maging epekto niyan. Ganyan po ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagkukulang na po sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya challenge ko po kayo. Ako personally, salamat sa biyaya ng Diyos. Sa kabila ng pandemya na ito, salamat. Lalo niya akong binigyan ng uhaw para ang salita ng Diyos ay ulit-ulitin kong basahin. Ulit-ulitin kong pag-aralan, isulat, mga kapatid, at pakinggan. At napakahalaga po kung ganyan po tayo, kasing effect nyo sa akin, mga kapatid, kahit anong balita. Kahapon nga, sabi nila, lumindol na, gayong gising na ako ng alas 3, alas 4, nag-prepare na po ako. Dahil maglalakad kami ni Cecil ng alas 5:30, lumindol pala ng mga 4:49. Hindi ko naramdaman. Magnitude 5 point dito sa atin, 5.5 yata, Hindi ko alam kung ganun, dito sa ating probinsya, pero hindi ko po naharamdaman. Yung bagay, sabi ko, lumindol ba? Sabi nga ng anak ko, gising din siya kasi nagising siya. Ba't si Papa? Galaw ng galaw doon. Wala yatang nararamdamang lindol. At kahit si Cecil, di niya po naramdaman. At kahit ano pong mga balita na pwede pong narinig, mga kapatid, kasi nga po, meron kang salita ng Diyos na pwede pong mapanghawakan. Pero kung nagkukulang po tayo sa salita po ng Diyos na siyang tutulong sa atin para tayo maging mapayapa, mga kapatid, iyon, natural, yun po magiging effect para po sa atin. Kaya, again, yun po, mga kapatid, kaya tayo, bakabila na encouragement, yung ating pong tema, sabi ko nga nung Miyerkules, paano tayo makakapag-encourage sa iba kung discourage tayo? Kaya kailangan muna tayo ma-encourage, para pagka-encourage na po tayo naman po yung mag-encourage para sa iba. Yan po yung ating tema sa CDC, mga kapatid. Kaya, katulad ni Marta, again, siya po ay, dahil kulang salita ng Diyos, nanghina, naburido, at masyadong nag-alala. Kulang na kulang ang kanyang katawan sa paghahanda.
Kaya, ang gusto ko pong sabihin para po sa bagay na yan, mga kapatid, katulad ni Marta, nung maramdaman niya na siya'y pagod na, siya po'y huminto. Ano po, kung atin pong mga cellphone, kapag nalobat, kapag na-empty na, ano ginagawa natin? Tina-charge po natin ito. Kung sa panahon na ito, o sa palagay mo sa iyong sarili, na parang ikaw'y pagod na, hinana, exhausted na mga kapatid, anong kailangan nating gawin? Tayo po ay tumigil. Kailangan po tayong mag-recharge ng ating mga tinatawag na spiritual battery. Katulad ngayon po umaga, habang tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, ano po, mga kapatid, tulong po ito para ma-recharge ang ating mga tinatawag na spiritual na buhay. Ano po, kayo po o tayo po ay ma-recharge spiritually. Ano po, kaya kung kinakailangan, ang gadget natin dahil lobat ay i-recharge, kung ating po spiritual na buhay ay parang lobat na, nangihina na mga kapatid, so ano dapat natin gawin? Tayo po himinto. Ano po? At tumawag sa ating Panginoon, magnilay ng kanyang salita, magbasa ng kanyang salita, at pakinggan ang kanya pong salita. Purihin po ang dakilang Diyos. Again, nung si Marta, dahil kulang sa salita ng Diyos, hindi siya katulad ni Maria, siya po ay, lumapit kay Jesus. Siya po ay nanghina. So, yung paglapit niya kay Jesus, kunin natin to sa ikatlong punto, gawin natin itong positibo. Ito po ikatlong puntos natin. Come to Jesus when you are in trouble. Sabi ng verse 40, alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus. At ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. No, yan po ang sinabi po nitong si Marta. So, exhausted na siya, pagod na siya, hindi niya na kaya sapagkat solo lang niya yung ginagawa niya na trabaho. Totoo po mga kapatid, kapag kulang tayo sa salita ng Diyos, ano po, madali tayong manghina kapag tayo po'y gumagawa. Pero kapag tayo po ay punong-puno ng salita po ng Diyos, kahit ikaw po ay gumagawa sa maghapon, pero pakiramdam mo para bang meron kang tinatawag na extra strength, extra energy, na po, nagkakaroon ka ng panibagong lakas. Alam niyo po, kanino galing yon? Yun po ay galing sa ating Panginoon. Sapagkat iyan po ay promise ng ating Panginoon sa mga taong umaasa, naghihintay, nagtitiwala sa Panginoon. Sabi ng Isaiah 40:31, siya po ay matutulad sa isang eagle o isang agila. Lalakad man siya ng lalakad, tatakbo man siya ng tatakbo, siya po ay hindi manghihina at siya po ay hindi mapapagod. Katulad ng agila, kasabay ng paglipad ng napakaraming mga ibon, yung ibang mga ibon pagod na at bumaba na, pero yung eagle nasa ere pa, mga kapatid, marunong mag-blow sa hangin, kaya hindi napapagod. Yan po yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Yan po yung sekreto ng isang tao na ang kanyang spiritual na buhay ay naka-recharge sa Panginoon. Ako po, salamat sa aking buhay, sa biyaya niya na bigyan ng bagamat 34 years na akong Christian, pero ako po'y naglilingkod sa Kanya ng 33 taon na. Salamat sa Kanyang biyaya na hindi manghinawa na paglingkuran siya. Iyon po'y grasya lamang, na hindi mapagod, na hindi ayawan ang Panginoon sa paglilingkod. At iyan ay challenge ko po sa inyo. Anong sekreto? Minsan nag-post ako, ang isang tao na nakaluhod sa presensya ng Diyos, kayang-kaya niyang tumayo, kayang-kaya niyang bumangon sa harap ng maraming pagsubok ng kanyang buhay, ng kanyang problema. Mga kapatid, ang ating pagluhod, ang ating pagbababad sa presensya ng Panginoon, sa kanyang salita, sa panalangin, mga kapatid, ang siyang tutulong sa atin para magsilbing lakas, para harapin ang anumang sitwasyon o pagsubok ng buhay na atin nga pong kinakaharap. Nawa po, iyan po ay makuha po ninyo at ma-encourage po tayo sa lahat po ng iyan. So, now, mga kapatid, ano po nangyari? Si Marta po ay napagod. Itong maganda kay Marta. Nung siya pagod na, saka naman siya lumapit sa Panginoon. At ang sabi niya, Panginoon, tulungan naman ninyo ako. Marta asked Jesus for help. Ito naman ang maganda mga kapatid,
sa atin kapag tayo po ay napapagod o nahihirapan na o tayo po ay dumadanas ng trouble. Ano po, ang dapat nating gawin is about time to stop what you are doing and come to Jesus. Ano po, ito po yung time kung saan, wala na pala, yan. Ito po yung time kung saan tayo po himinto sa ating ginagawa. Ikaw po nakakaalam sa iyong sarili. Mga kapatid, kung alam mo sa iyong sarili, parang groging-grogi ka na, latang-lata ka na pagod ka na, ito po yung kailangan nating lumapit kay Jesus. Yung sa palagay ni Martha, hindi niya matatapos yung gawain, kailangan niya ng katulong, lumapit siya kay Jesus. No? Amen. Kanina tayo lumalapit sa panahong ito kapag tayo po ay pagod na o hinang-hinana. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, meron isang hari, nagkasakit siya, kaya siya lumapit sa albularyo. Di ba? Nung nangangailangan siya ng tulong dahil didigmain siya ng mga kalaban, kanina siya humingi ng tulong sa halip na sa Diyos, humingi siya ng tulong sa kapwa niya hari. Mga kapatid, nagalit ang Diyos sa kanya. Kasi nandun lang siya, pero hindi sa kanya lumapit yung haring iyon. Kaya, ano ibig kong sabihin? Minsan, ganun din po tayo. Mga kapatid, katulad ni Martha, tuwing tayo po ay merong pagsubok ng buhay, suliranin ng buhay, pagod, hinana, kaya tayo lalapit, lumapit tayo sa ating Panginoon. No, lumapit tayo sa ating Panginoon. Hindi agad sa tao. Hindi ko naman sinabing masamang lumapit sa tao. Pero kung sa Diyos ka, unang lumapit, alam mo, sasabihin sa iyo ng Diyos kung kaninong tao ka hihingi ng tulong. Sasabihin sa iyo ng Diyos kung kaninong tao ka lalapit. At kapag lumapit ka sa tao na ikaw halimbawa ay sabihin natin, lumapit ka muna sa tao, nasa halip sa Diyos ka lumapit, baka mapahiya ka. O kaya, lalapit ka sa tao, yung ina-expect mo, 1,000 lang na itutulong niya sa iyo, pero dahil yun na mong lapitan ng Diyos, mga kapatid, at sinabihan ka ng Panginoon, sa Kanya ka lumapit, baka yung ina-expect mo na 1,000 lang ibigay sa iyo, gawin pa 2,000 o 3,000. O kaya naman, dahil lapitan mo ang Diyos, pwedeng ang Diyos kumatok sa puso ng mga tao. At dahil kinatok ng Diyos yung puso ng mga tao, siya pa yung papupuntahin sa tahanan mo. Siya pa yung papupuntahin sa iyo para magbigay ng tulong. Yun ang kaibahan. Di ba, alam mo, gusto ko nga lumapit sa iyo, pero salamat, ikaw ay nauunahan dito na. At ikaw ba yung kusa? Di ba? Ganun yun mga kapatid, ganun yung kahalaga. Ano po, ganun yung kahalaga na sa tuwing tayo po ay may pagsubok ng buhay, sa Diyos tayo magtatanong, sa Diyos tayo hingi ng tulong, sa Diyos tayo lalapit. Wow! Ang daming surprises na pwedeng maranasan tayo sa Kanya. Kaya lumapit po tayo mga kapatid. Ano man ang iyong kalagayan? Kinakapos ka na ba ngayon? Nagluluko na ba ang iyong mahal sa buhay? Di ba? At sa halip, o nahalata mo na para bang meron na siya laging ka-text, na meron siyang ka-chat mga kapatid, na para bang nagbabago na, pati ibinibigay sa yung pera, parang nababawasan, marang may kinakalukuhan, anong ginagawa mo? Inaaway siya? O sinusumbong mo siya sa Diyos? Kapag sa Diyos mo yung sinumbong mga kapatid at kung Krisyano yung asawa mo, di ba? O kahit hindi yung Krisyano, wow, ang Diyos kakausap ko dyan. Yan po ang sikreto ng lahat. At salamat din sa Matthew 11:28 to 29, di ba? Ang Diyos mismo rin nagsabi sa atin, halika kayo mga anak. Di ba? Nabibigatan ba kayo, napapagal sa inyong pasanin? Ano sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagdating ng verse 21, di ba? Pasanin ninyo yung aking pamato. Kapag kapartner mo na si Jesus sa iyong buhay, mga kapatid, sa iyong paglalakad, sa iyong paggawa, sa iyong paglalakbay, kay gaang ng buhay. Kasi meron kang kasama. Yung dalawang, di ba? Yung dalawang baka, kaya magaang yung kanilang hinihila kasi dalawa sila. At alam niyo po ba, sa totoo lang, hindi naman talaga ikaw yung nagbubuhat. Kaya magaang kasi si Jesus lang ang nagbubuhat. Pati ng pasanin mo at hila-hila mo. Yan po ang sekreto ng lahat. Proverbs 16:7, kapag ang tao kalugod-lugod sa Diyos, pati ang kanyang kaaway, kanyang maayos. Pati ang kanyang dalahing problema, kanyang masusolusyonan. Kasi piniplis mo ang ating Panginoon. Kasunod na verses niyan, 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him, and He cares for you. Di ba? Kaya anumang pasanin meron tayo mga kapatid, ipasa natin sa Diyos. Ipasa natin sa Diyos. Sapagkat siya raw po ay magmamalasakit sa atin. Psalm 66 verse 18 ba yun? O 69 verse 18, medyo nalito ako ng konti doon mga kapatid, pero sa Psalms 68, 19 yata, ano po, ang Diyos daw ay may dala ng araw-araw ng ating pasanin, araw-araw. Yun ang kanyang promise.
na sa Diyos may pabuhat ang lahat ng iyan. Katulad ng ginawa ni Mary, come to Jesus when you are in trouble. Di ba? Yan po ang maganda mga kapatid. Kaya, sa kabila na si Martha ay meron pong pagkukulang, hindi siya naglaan ng oras sa ating pong Panginoon, pero nung siya'y napagod, alam niya kung saan siya lalapit. Mga kapatid, kung kayo po'y Kristyano, alam niyo po kung kailan kayo dapat, kung kanino kayo dapat lalapit. Di ba? At kung kailan tayo dapat lalapit. Actually, sigur-sigurito, oras-oras, dapat po tayong lumapit sa atin pong Panginoon. Yan po yung ating kaibahan kumpara sa mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Bagamat pare-parehas tayo ng kalagayan sa mundong ito mga kapatid, sa bansa natin, sa probinsya natin mga kapatid, na nararanasan, ano lamang po yung ating pagkakaiba, kung wala kang relasyon sa Diyos, kung kanino ka lalapit. Pero kung meron kang relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, kabila tayo napagod, nahirapan, naging exhaust na mga kapatid, kayo tayo humingi ng tulong, walang iba, kundi po sa ating Panginoon. Katulad ng paglapit ni Martha mga kapatid, sabi niya sa Panginoon, tulungan naman po ninyo ako. Baka pwede naman po, yun nga lang problema. Na po, inutusan niya pa si Jesus, baka pwede naman pong sabihan yung aking kapatid na ako'y kanyang tulungan. Di ba? Siyempre, sinagot naman siya ni Jesus, sabi sa kanya ni Jesus, may konting sermon, sabi sa kanya ni Jesus, Martha, balisang-balisa ka, ligalig na ligalig ka, at abalang-abala sa maraming bagay. Bakit? Kasi itong si Martha mga kapatid, matapos niyang tanggapin si Jesus, na ibang kanyang focus, inuna niya ang less important. Kaya pinalalahanan ko po kung kayo Kristyano mga kapatid, huwag niyo pong hindi bibigyan ng atensyon, paglaanan ng oras ang Diyos para siya unahin sa inyong buhay. Lalo na po ang pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo po may online, mga kapatid, ngayon ang Wednesday natin, hindi na po tayo naka-online, tayo po ay nag-Rooma. Ini-encourage ko po kayo na kayo po ay mag-join mga kapatid. Kailangan po natin paglaanan yung oras na iyan. Pwede tayo mag-adjust sa pagluluto. Total, halos 1 oras kalahati lang. Nung ano naman, halos 1 oras, 20 minutes lang po kami. Alas 6 naman tayo nagsisimula. So 7:30, pwede ka magluto ng maaga at after ng gawain, saka kayo kumain. Ang mahalaga mga kapatid, na po, iyon po ang sekreto nito pong si Maria. Kaya kahit na po, dumaan sa kanyang pagsubok, kaya kahit meron siyang pabango na halaga 1 taong sweldo mga kapatid, hindi niya yun pinanghinayangan. Ang lahat ng iyon ay binasag niya para lamang gamitin niyang handog o paraan ng kanyang paglilingkod sa atin pong Panginoong Jesus. Ang daming epekto na po. At ang sekreto ni Maria, lagi po siyang nasa paanan ni Jesus. Kaya lang, kapatid niya si Martha, pero si Martha, nasaan? Mga kapatid, dalawang bagay lamang po yan. Tayo bilang mga Kristyano, nasaan ka lagi? O ikaw ba'y nasa paanan ni Jesus lagi? Again, kapag babad ka sa presensya ni Jesus, kayang-kaya mo anumang pagsubok o problema ng buhay dumating sa atin. Pero kung ikaw ay nagpapabaya o nagkukulang sa salita ng Diyos, mga kapatid, baka tayo matulad kay Martha, ng epekto nito sa kanya, siya po ay nagreklamo. Lalo nang siya'y napagod at nanghina, siya po'y nagreklamo. Pero salamat din, nakabalik siya sa Panginoon, kaya ito'y lumapit sa Kanya. Kaya anong dapat natin gawin mga kapatid? Bumalik tayo sa ating Panginoon. At sunod po na sinabi ni Jesus, verse 42, ngunit isa lamang ang talagang kailangan, sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa Kanya. So ito po yung pang-apat. Focus on what is important. Mga kapatid, yung pong mga paghahanda, yung pong mga pagluluto ng kakanin po natin, totoo, yan po rin ay mahalaga. Pero hindi po yan yung pinakamahalaga. Yan po ay secondary lamang, less important. Ano po yung pinakamahalaga? Sa atin pong Panginoon, ang unahin mo siya, higit sa ano pamang bagay dito sa mundo. Higit sa anumang pamang bagay dito sa mundo. Katulad ng gawain natin na ito, mga kapatid, kung ikaw hanggang ngayon ay nandyan sa iyong Dota, nandyan sa iyong ML, mga kapatid, sino ang iyong una sa iyong buhay? Sino bang priority sa iyong buhay? Di ba? Nawa po ang unahin mo. Focus on what is important. Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Di ba?
idadagdag lamang po ng Diyos ang lahat ng pagpapala sa atin. Ang pagpapala ang siyang hahabol sa atin sapagkat ikaw ay nag-focus, ikaw ay nag-una sa mahalaga, ang kaharian ng Diyos at mamuhay sa katuwiran. So, good things will follow us when focus on what is important. Purihin po ang Diyos. Maaring tayo ngayon ay in trouble dahil yun nga, medyo MECQ tayo at mukha yatang magkakaroon ng paghihigpit na balita nung July 23, yung Manila at iba pang probinsya, 4 na probinsya, bagamat sila nasa GCQ pero magkakaroon ng mahigpit. Ano po? Like sa atin, parang ganun yata ang gagawin. Tapos MECQ pa tayo. Ano po? Dahil nga merong new variant, yung Delta na mabilis nakakahawa, medyo magkakaroon ng paghihigpit. Ano po? O kaya hindi natin magawa yung gusto nating gawain, mga kapatid, pero ang alam po ninyo, ang mabuting bagay na dapat natin pong paglaanan sa ngayon, focus on what is important. Ano po ba ang mahalaga sa paningin ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang mahalaga sa paningin ng ating Panginoon, sa panahon po natin ngayon, kaya may pandemic, ay ayusin po natin ang ating relasyon sa Kanya. Yan po yung ating pagtibayin, yan po yung ating palakasin, yan po yung ating palaguin o pagandahin. At kasunod niyan, siyempre, kaya may pandemic, nais din ng ating Panginoon ayusin yung ating mga relasyon sa ating mga kasama sa loob ng ating mga tahanan. Mga kapatid, wag lamang tayo mag-focus katulad ng ginawa ni Martha na nag-focus siya sa less important. Wag lang tayo mag-focus sa gaming, wag lang tayo mag-focus sa TikTok, ano ba, ML, COC, FB, ano po, Netflix, mga kapatid. Pero hindi ko sinabing masama kung merong mabuti ka namang mapapakinabangan diyan. Pero yung gaming na alam mo sa iyong sarili na humihila ng iyong oras at hindi ka na nakakapagbasa ng Biblia, hindi ka na nakakapanalangin at nahihirapan ka ng sumunod kapag inuutusan ka ng iyong magulang, chicken mo. TikTok na halos tinuturuan kang magladlad ng iyong katawan, ano po, nakaladlad, yung mga ano, kung ano-ano mga giling-giling na yan, mga kapatid, wag po yan ang ating pagbigyan ng attention. Hindi po yan yung pinaka-importante. Ano po? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya kung meron tayong mga tampuhan sa loob ng ating tahanan, mga kapatid, o merong awayan, nawa sa panahon ngayon ng pandemic, tapos na po yan. I pray na wala na po yan. Tayo ngayon, ang pag-uugali natin, katulad ng minsan ko nasabi sa inyo, ikaw na yung Kristiyanong magiliw. Ikaw na yung Kristiyanong punong-puno ng karisma. Ikaw yung tao na mataas na yung tolerance. Hindi ka na perfectionist o hindi ka na yung talaga namang kay sungit na parang laging nagliligi. Ano pa? O ikaw naman yung marunong nang magsakripisyo. Di ba? With humility and love sa atin pong Panginoon. Kaya, again, ang gusto ng ating Panginoon sa panahong ganyan ay tayo po ay maging strong. Nawa, ang maging ugali po natin, mga kapatid, kuwain po natin yung naging pag-uugali nito pong si Maria, ang umupo agad sa paanan ni Jesus para pakinggan yung kanyang instruction. Ito po yung oras, mga kapatid, na pinagpahinga tayo ng ating Panginoon. Alam ko, mawawala rin po ang pandemic at kapag nawala ang pandemic na ito, babalik na naman tayo sa pagiging busy. Pero kung tayo po ay nagkarga, tayo po ay nagpuno ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay, mga kapatid, paglabas natin na wala ng pandemya o kahit may pandemya pa, mga kapatid, tayo po ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon na maging pagpapala sa mga tao na nawawala ng pag-asa sa panahon po natin ngayon. Kaya nawa, matutunan po natin kung ano po yung itinuturo ng Panginoon, kung ano po ang kanyang layunin, mga kapatid, sa kabila na meron po tayong pandemya sa ngayon. Ang nais ng Diyos, tayo po'y palakasin spiritually. Nawa po, kayong lahat sa inyong mga tahanan ay mga encourage, hindi discourage. Dahil sa kabila ng mga sitwasyon na yung bagay na gusto mong gawin, gusto mong pumunta, tayo, katulad ngayon, wala tayong area para pagtipunan. Gusto man natin, dahil maulan ngayon, lumalambot yung lugar, di ba? Wag po tayong ma-discourage doon. Sa halip, maglaan tayo ng maraming oras, Panginoon,
kailangan namin ng ganitong halaga na makapagsimula na kaming magpagawa ng aming lugar. Di ba? Yan ang dapat natin pagtuunan. Iyak natin iyan sa ating Panginoon. Yung mga kapatid natin na may mga karamdaman, iyak natin sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ako nga sa puso ko, sabi ko kanina, Panginoon, yung aking mga kasama sa Dawn Watch na mga may edad, una, si Nanay Huling, siyempre medyo, si Nanay Huling may karamdaman din, na po, kailangan niya ng alalay. Siguro hirap naman po sila Ate Perla, na po, para gumising ng maaga lagi, para lalayan si Nanay Huling, para kami samahan sa Dawn Watch, mahirap. Pangalawa, si Ma'am Anita, na kinuha ng ating Panginoon. Ngayon, si Nanay Cirila, na meron po karamdaman. Si Ate Nimpa, na nakasama ko, na sa Japan naman. So, ako na lang mag-isa ang representative ng CDC. Ako'y nananawagan mga kapatid na kung kaya niyong gumising ng maaga para kami samahan sa Dawn Watch, mahalaga po ito. Na po, samahan niyo po kami. Saka meron po rin kayong hindi naman araw-araw na katulad na naging lifestyle na ng aming buhay sapagkat 12 taon na nung July 11 ang Dawn Watch na ginagawa namin. Na po, 12 taon na at kasalukuyan pong pumapasok sa 13 taon. At alam niyo po, ang laki ng naging tulong po noon sa amin. So, God wants us, mga kapatid, to experience peace in the midst of trouble, pandemya, difficulties, testing, trials, problem. Kaya 4 na bagay ang dapat natin gawin. Ano-ano po yun? Self-ayaw. Ayan, tingnan ko lang po. Ayan, ano ang dapat natin gawin? God wants you to experience peace in the midst of trouble. Invite the Lord in your life. Alam ko po, tayong lahat mga CDC, tinanggap na natin si Jesus. Yung mga tina-challenge natin, yung mga sa tingin niya, sa kanyang sarili, nakasamahan niyo sa tahanan, mga pwedeng makapakinig ng aral po na ito, kung wala pa si Jesus, hindi niyo pa pinapapasok sa inyong puso, sa inyong tahanan, anyayahan niyo po si Jesus sa inyong buhay. Sapagkat siya po yung author ng kapayapaan, sapagkat siya po yung Prince of Peace. Ano po? Pangalawa, ngayong tinanggap mo na si Jesus, dito tina-challenge ko na yung mga taga-CDC at lahat ng mga Krisyano, tayo po'y maglaan ng oras para pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Walang ibang sekreto na pwedeng tumulong sa atin. Bukod sa panalangin, kundi yung salita ng Diyos. Ang pagmamahal sa Kanya ng buong puso ay sa pamagitan ng dasal. Ang pagmamahal sa Kanya ng buong isipan ay sa pamagitan ng Biblia. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. At pagmamahal sa Kanya ng buong kaluluwa at lakas mga kapatid ay sa paraan na paglingkuran natin siya anumang talento, kaloob na meron po tayo, service. At ang pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ito po ay tinatawag na fellowship. Kaya nga po, hinihikayat ko kayo, wala man tayong physical gathering, meron tayong online, meron tayong virtual mga kapatid, tayo po ay laging lumahok sa mga gawain ganito. At kung tapos na ang gawain natin sa CDC at uhaw pa po tayo, makinig po tayo sa ibang mga pastor na ating pong mga kakilala na pwede pong makatulong yung mga mensaheng binibitawan nila para po sa ating paglagong spiritual. Maglaan tayo ng maraming oras sa salita po ng Diyos. And come to Jesus when you are in trouble. In trouble ka ba ngayon? Sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pinsan, sa iyong kamag-anak, mga kapatid, in trouble ka ba? Come to Jesus. At pang-apas, focus on what is important. Maglaanan po natin ng panahon ang mga spiritual na bagay na napaka-mahalaga at ginagarantiyahan kita. Magkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan at sa kabila na merong mga nakakatakot na pangyayari, ikaw, payapang-payapa, katulad ni Jesus, nasa dulo ng bangka, nasa tamang posisyon. Hindi maugat. Merong unan na pwedeng, di ba, sandalan. Nandiyan si Jesus na pwede natin sandalan at tawagan sa atin pong mga buhay. Bago tayo magselyo ng atin pong pag-aalaala sa kamatayan ni Jesus bilang communion, tayo po'y manalangin sa Kanya. Mapagpalang Diyos, pinupuri ka namin, nililiwalhati ka namin. Hayaan nyo nga po yung mga katotohanan ng salita mong ito ay tumimo sa aming puso at makatulong sa panahon namin ngayon na punong-puno ng pagsubok ang aming kapaligiran. Maaaring ang buhay ng bawat isa, maaaring personally may karamdaman ng bawat isa,
tinaka po sa kanilang pangangailangan, Lord God, pwede pa rin kami makaranas ng kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi dahil may trouble, may war, may problema, kundi ang kapayapaan ay dahil sa presence ni Jesus. Lord God, in the name of Jesus Christ, pukawin niyo po yung mga kalooban at damdamin ng bawat isa. Kung kami po ay nagpapabaya sa aming spiritual na relasyon sa iyo, kaya nyo nga po, Lord God, na magkaroon kami ng laan panahon para ang salita mo ay aming kumbaga kasabikan. Ito po ay aming pakinggan, ito po ay aming apply, ito po ay aming basahin, ito po ay aming pag-aralan, paggulay-gulayan, at memoryahin, Panginoon Diyos. Sino man nasa trouble, Lord God, in-encourage ko po kayo, lumapit kayo kay Jesus. At kung sino man ang walang relasyon sa Panginoon, pwede mo tanggapin si Jesus na sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Ginagawa kitang Panginoon. Sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay namatay sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Kaya sa oras na ito, ako'y nagbabalik loob. Pinagsisihan ang aking mga kasalanan at tinatanggap ka at sinasampalatayaan na Panginoon ng aking buhay. Nawa po, ang salita po ng Diyos ay maging pagkapala sa atin pong lahat. Kung nais niyo pong mapagpalang iba, pwede niyo po iyang i-share, mga kapatid. Dumako na rin po tayo sa ibang pwede pang ipanalangin. Lord God, alam niyo po yung mga kapatid namin na ang kanilang sitwasyon ay mahirap. Matutunan po nilang tumindig. Matutunan po nilang hanapin ka sa kanilang buhay. In the name of Jesus Christ. Yung kinakaharap ng aming bayan, ng aming bansa, yung mga leaders namin, tulad ng aming Pangulo, tulungan niyo po siya. Hayaan niyo nga po na kausapin mo ang kanyang puso, 10 ng kanyang mga kasama, na manumbalik sa inyo at totoong magtiwala sa inyo. Bukas, na po niya, pagpalain niyo po siya sa lahat ng kanyang mga bibitawang mga salita. Alam namin, marami pong nangyaring pagbabago sa bansang Pilipinas sa kanyang pangunguna. Makapag-focus pa rin po ang aming Pangulo sa mga ilang buwang natitira sa kanya para sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Pinalapit na election sa inyo na yung pinagkakatiwala, ikaw ang mag-upo ng bagong Pangulo sa 2022. Yung laban namin sa pandemyang ito, sa COVID na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord God, minsan pa, ingatan mo ang iyong mga anak. In the name of Jesus Christ. Pagalingin niyo po yung mga nasa severe cases, Lord God. In the name of Jesus Christ. Makatamo sila ng himala at kagalingan sa inyo. At magresulta ito ng papuri, pagsamba sa inyo. Lamang dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Yung mga nagpa-swab test, Lord God, yung mga pamangkin ni Ate Purita, Lord God, lahat sila maging negatibo. In the name of Jesus Christ. Ama, maraming salamat. Yung mga naghahanap ng kabuhayan, nanalangin kami na pagkalooban niyo po sila na kanilang pagkakakitaan. I-promote niyo po yung mga nasa trabaho. In the name of Jesus Christ. Minsan pa, ang kapayapaan niyo po ay ganap na maranasan ng mga taong ito na wala pang relasyon. Salamat po ng marami. I-provide niyo po yung aming kailangang halaga para po sa amin pong site na tatayuan ng bagong lugar ng CDC. Gamitin niyo po ang iyong mga anak. Gamitin niyo po ibang mga tao para po may provide ang aming pangangailangan. Salamat sa katapatan ng mga miyembro ng CDC sa kabila ng meron po kaming kahirapan, may pandemya, tapat pa rin po sila na gumaganap ng kanilang nga po mga tungkulin. Kayo po ang mag-reward sa kanila. Maraming salamat. Pagpalain niyo po yung relasyon mag-asawa, yung mga nagdadaos na kanilang nga pong kaarawan. Pagpalain niyo po yung mga may birthday, yung desire ng kanilang mga puso, yung pagkaloob nga po ninyo ang lahat. Salamat, Panginoon. Bless niyo po yung aming probinsya. Pagpalain niyo po yung aming mga hospital. In the name of Jesus Christ, gumaling at makalabas yung mga nasa hospital. Aming Ama. In the name of Jesus Christ. Salamat, salamat po. Alam namin, buhay ang aming Diyos na laging dumidinig at tumutugon sa aming pong panalangin. Sa iyo po ang papuri, mga salamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, 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 hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong communion na lingguhan natin pong ginagawa.
Ayan, kung ready na po kayo, nandiyan na po ang inyong mga elements. Ayan, alam po naman natin, ang essence po nito, ang kanyang katawan ay tumanggap ng bugbog at mga latay, 30 at meron lamang po raw sa pag-aaral, sa medisina, 30 lamang po yung uri ng mga karamdaman, kahit na po kasama pa yung iba't ibang pangalan ng virus na yan, na COVID mga kapatid, o meron pang kasunod na iba't ibang kasama mga kapatid, dahil sa pananampalataya, pwede tayong gumaling. At yan po ang ating pinangahawakan, sa dugo ni Jesus, ano po, sa katawan ni Jesus, at sa dugo ni Jesus, tayo po ay kanya pong nilinis at pinatawad, kaya tayo po ay magkaroon ng kumpiyansa na lumapit sa kanya. Kung alam mo sa iyong sarili, na ikaw ay may nagawang mali, pagsisihan mo lang po iyan, ano po, sa harapan ng ating Panginoon, at magkaroon ka ng confidence, magkaroon ka ng kapanatagan, ikaw ay nilinis at tayo po pinatawad na ng ating pong Panginoon. Sapagkat tayo po ay kapag tayo po ay nakikibahagi sa ating pong communion, pagpapakita lamang po ito na handa tayong makiisa. Hindi lang sa panahon ng ginhawa, kahit sa kahirapan, handa tayong makiisa sa ating pong simbahan at sa ating pong mga kapatiran. Sige po, ibigay po natin yung ating pong mga tinapay. Ayan. Sabi po ng 1 Corinthians 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Jesus noong gabing siya po'y pagkanulo, siya po'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat po siya at kanya po itong pinagpira-piraso o pinaghati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Bago natin kanin, manalangin tayo. Pagpalang Ama, maraming salamat sa bugtong mong anak na si Jesus na inyong pinagkaloob, patunay ng inyong pagmamahal sa amin. Salamat, Jesus, na hindi mo pinagkait ang iyong katawan, ang iyong buhay para sa aming kaligtasan. Salamat sa katawan na tumanggap ng latay at bugbog na nagsilbing kagalingan sa aming mga karamdaman. Kaya sino man sa atin ang meron pong karamdaman, mga kapatid, pagtiwalaan natin, panampalatayaan natin, mga kapatid, sa ating pagpartake ng bread and wine, mga kapatid, lalo na po ng bread, tayo po'y gagaling. In the name of Jesus Christ. Hindi lang po physically, emotionally, pwede tayong pagalingin ng ating Panginoon, financially, relationally, in the name of Jesus Christ. Bless mo, Panginoon, inaalala namin ang iyong kamatayan sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Subo po natin. Kaya hindi naman po mataas maghapunan ay nawakan niya po ang sarot, sinabi ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, sa tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo, salamat Panginoon, kung walang pag-ubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya meron kaming confidence. Hindi kami perfecto bilang tao, kami pinagkakamali, pero salamat, every time na kami pilalapit sa inyo at hingi ng tawad, tinatanggap niyo po kami. In the name of Jesus Christ. At salamat po sa kapangyarihan ng dugo. Kami po'y hindi lang luminis, hindi lang kami pinatawad, binigyan pa kami ng kapangyarihan ito. At ililigtas pa kami nito sa pamagitan ng dugo na ito sa laban sa pandemya na ito. Katulad sa Exodus chapter 12, yung mga pinto na hamba na merong dugo ay lumampas yung angel of death. Lord God, salamat po, pinagtitiwalaan po namin ang iyong kapangyarihan. Kaya naalala po namin ang iyong ginawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Purihin po ang Panginoon. Isang napakagandang umaga po. Tapos na po tayo. Tayo po ay nakapanalangin na rin po. Paalala ko lang po, salamat sa inyong mga katapatan na patuloy kayong sumusuporta sa pangangailangan ng CDC. Kung meron kayong mga oras, pwede nyo po yung ihatid na po sa mga pastor, sa ating finance, na po, pwede kayo mag-text para pupuntahan ang inyong pong mga kaloob. Mapalad po raw yung mga nagbibigay. Kesa nga po raw ito sa matanggap. Na po, atayaan, ibalik ng Diyos sa inyo, yung mga binibigay po ninyo, sobra pa o higit pa sa inyong mga pangailangan. Sa ating pagtataos, manalangin tayo. Pagpalang Ama, maraming salamat na natapos yung aming pong gawain, na kami inyong pinangunahan. Salamat, hindi naapektuhan yung aming mga signal, yung aming mga data. Yan yung nga po, yung mga salita mo ay tunay na naggulayan pa ng aking mga kapatid at patuloy kami magkaroon ng uhaw na maglaan ng panahon para hanapin kayo sa aming buhay, magbasa kami ng inyong salita in the name of Jesus Christ at sa paggawa namin, itutulak kami nito na masaya.
At hindi katulad ni Marta na naging mareklamo. In the name of Jesus Christ. Ama, maraming salamat po. Payapain niyo po ang buhay, pamilya ng aking mga kapatid. In the name of Jesus. Ito po ang aming panalangin. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! 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 Sa mapagpalang umaga po at magandang buhay. God bless po sa lahat. Amen. When I lose my way, when I make mistakes, I remind myself of your amazing grace. When I'm filled with shame, try to hide my face, I remind myself of your amazing grace. When all seems lost and I can't find my way, faith